No? So, Tama. magkaisa tayo kasi wala na eh. Walang patutunguhan ng Pilipinas. Nakikita natin ngayon, quite literally, lubog ang Pilipinas. Tapos Correct. pasama ng pasama. Last year, hindi ganito kasama yung paglubog ng Pilipinas. So, susunod? Ano na tayo? Lunod na tayo. Kung hindi natin mapababa peacefully yan drug addict at magnanakaw na yan, kasama ng mga kampon niya ng mga satanas. No? Go, So, go, go. Tama. Ma'am, pag-usapan natin ulit ang iba pang mga maiinit na balita sa pagbabalik ng ating episode muli sa Bigwas Tonight. Ito. Sa Ilocos, Norris, may nais ko kami sa US, sa Canada, sa Middle East. Sa Canada daw. Okay, everyone look here po. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Ito sa mga unang client ko namin sa Pilipinas. Parang Plastic alanganin. talaga si Plastic. Brian, hindi naman yung tatanggap ng regalo. Tanggap, iniwanan po niya mga kareaksyon. Eto mga kabay na napapag-usapan ang kaplastikan. Teka lang, may nasave yata ako pero teka lang Kaya ano ko muna, hanapin ko muna. Saglit lang mga kabayan nandito lang yun. Kasi napapag-usapan natin yung kaplastikan. No? May nakita kasi ako tapos nasave kong video ni First Lady. Aba, talagang grabe Grabe po. Eto mga kabayan, saglit lang hanapin ko lang dito sa files natin. Ay, ito ba yun? Ito. Ay, grabe to. Teka lang palakihin natin to. Ayan Si First Lady yan mga kabayan Tingnan nyo kung anong mangyayari dyan. Yan binitawan na. Ulitin natin sa umpisa. Ayan nabibigatan na Walang humahawak Ayan. Hawakan mo ayan na. Hinulog na. Diba? Tingnan niyo yan. Diba? Nangalay na daw siya ay, grabe. So, eto Eto mga kabayan, kung dyan pa lang sa paghawak ng hinayupak na cheque na yan, hindi niya na magawa. Paano niya pa kayang magawang tulungan ang kanyang asawa na ibangon tayo sa kahirapan? Diba? Wala silang malasakit sa taong bayan. Yun po ang sinisimbolo ng video na ito. Diba? Ulitin natin para makita nyo. Kasi nanggigigil ako Yan yan po yung kamay niya diba? Ihuhulog yan kasi ayaw ang humawak Boom. Diba? Napakawalang respeto naman ng babaeng ito. Akala niya talaga nila tinawanan na lang siya tinawanan na lang, diba? Napangiti na lang ito Naku, napaka-plastic mo talaga, First Lady. Napaka-plastic mo, di ba? Ito na. Grabe. Yung, di mo nagtataka yung matanda kung bakit hindi niya dinalaw. Kasi na niya. Sa mga unang client ko namin sa Pilipinas. Tuwang-tuwa pa naman bibigyan siya ng regalo hindi dinalaw. Binalik Plastic talaga, no? Plastic yan. Marcos administration is playing the distraction game. Diba? So, I would like to ask our countrymen to unplug. Once in a while, get out of the internet so that your mind is clear. Diba? Para pag bumalik kayo, makita ninyo na pinaglalaruan tayo ng gobyerno ito. A Marcos administration na ine-entertain tayo ng mga kung hindi nyo napansin, araw-araw meron silang drama, di ba? Tama. Araw-araw. So, dinidistract sila habang ninanakawan tayo. Nako. Kasi nga sinisimulan na nila yung
nagpe-prepare for 2027, kailangan malaki yung makulimbat nila Grabe, kasi papunta na ng Malaki nga, elections. Nananakawin nila yung elections. Malaki nga yung pondo ng 2027, 7.02 or 2 trillion. Biruin mo yan. Saan nila ilalagay yan? Wala naman sila mga proyekto. Na yan, kailangan muna nila nakawin yung pera natin. Oo nga. So, wag tayo magpa-distract. Wag naman tayong tanga na sinusundan pa natin yan, na pinapasayaw tayo, sumasayaw naman tayo, di ba? Nagagalit tayo. Correct. Grabe si Lord Kapunan, grabe si ganyan, di ba? Hindi, ninanakawan na tayo. Even as we speak now, napakarami na nakakahina na yung nakakapanlumo na yung pagnanakaw na ginagawa sa Pilipino na hindi nakapatapatawad. At alam nila yon. Alam nila yun. Sinasadya na tayo ay ma-distract. Grabe. Dinidistract po talaga tayo mga ka-reaction Siyempre, habang ninanakawan magnanakaw sila tayo. Po naman lang. O ito, basahin natin. Sandali lang. Naka-blush on ka ba, sir? Alright, reaction TVPH nagbabalik ko reaction rate po plano na mali 12. Basahin natin. Attorney Ligutan. O ito, basahin natin. Sandali lang. Naka-blush on ka ba, sir? Parang nakaliptint ka pa yata. Bahit yata eh. Yeah. Anyway, naano lang ako na-bother. Kunwari, ang mga senador ay sumakay sa isang eroplano at yung eroplano ay bumagsak. Paano kung kalahati ng mga senador ang nawala? Tapos meron tayong impeachable officer na malinaw na guilty at gustong alisin ng taong bayan. Sir, panalo na kaagad kami dito sa sinabi mo. Una, Correct. yung pinakadulo, gustong alisin ng taong bayan. Yung taong bayan ayaw alisin si Vice President Sara Duterte. Correct. Gusto nila si Sara Duterte ang maging Pangulo. Mag-survey ka, sir. At saka bakit ganito yung ng statement ng prosecution, mga kababayan? 'Di ba? Bakit ganito? Ipagtanggol nyo sa doon kayo mag-usap, doon ka magsalita sa korte, sa impeachment court, 'di ba? Kaya nako. Klarong-klaro talaga ito, mga kababayan, na propaganda itong si mahilig sa propaganda. Kaya tingnan mo, mga karbi natin, napapagalitan ng presiding officer. Ikaw mismo ang magtanong. Correct. Pangalawa, Baka nga pamilya mo eh. Alam mo, etong si Ligutan, mga kabayan, taga-Samar daw. Diba? O, taga-Samar, waray-waray. Alam mo ba, ang mga waray-waray, solid Duterte yan, mga kabayan. Oo, solid Duterte po ang mga waray, ang Samar, mga karbi natin. na malinaw na guilty. Hindi nga kayo makapag-present ng matinong ebidensya, sir Di ba? Kaya nga, sir, appeal to the emotion ka na Kaya nga sinasabi mo, magpi-people power pag hindi makonvict si Vice President Sara. Dahil wala naman talaga kayong ebidensya. At ito yung matindi, sir, ito. Hindi mangyayari na isang eroplano lang ang sasakyan ng mga senador. Maniwala ka. Tig-iisa yan sila kasi marami sila At kung sakay ang mga senador sa isang eroplano, maniwala ka, hindi rin ito babagsak. Puro ka kasi kalokohan. Kaya nga. Sayang ang bayo. Na ano ka na ba? Imbis kalipay, kasakit lalagad. Kasakit la. Wari-wari po yan sa Ligutan, mga kabayan. Pero as I said earlier, mga karbi natin, mga waray, Samar, solid Duterte, mga karbi natin. Solid yan. Sayang ang bayot. Hoy, hindi ko sinasabing Pero talaga Guta man, di ba? Matatapang lang yung mga tubugbog, di ba mga kalpinero? Pilito, hindi. Oo, tultahan na natin. Si Montuano, Kanyang naunang mga pagbaligtad o kung ano-ano pang tawag ni Orly Gutesa sa kanyang naunang mga sinumpaan. Ang sabi ng ombudsman,
Oh. Expected na yan eh. Ganon. Expected na, pero meron pa kaming ibang testigo. Ba? Report mula kay TJ Mendoza. Pasok, TJ? TJ, pasok ka. Jen and Nelson, tinawag ni Classic Pressure ng Office of the Ombudsman ang recantation o yung pagbaliktad ng mga testigo sa mga high-profile cases. Pahayag yan ng Ombudsman kasunod ng mga ulat na nagrecant na rin sa kanyang pahayag ang dating security aide ni dating Ako Bicol Party List Representative Ellie Saudi Saldico na si Orly Gutesa. Si Gutesa ang isa sa mga Mahirap. unang testigo. Ang tanong, bakit ngayon lang? Sa tagal-tagal na diba nagtago si Gutesa, bakit ngayon lang, mga kababayan? Bakit ko ngayon lang na sinabi ng presidente na tutuluyan na yung former president, former speaker, di ba? Kasi ang lumalabas ngayon, mga kababayan, lumabas si Gutesa para ipagtanggol si Romualdez. Parang ganun po yung, hindi lang si Romualdez, di ba? Kasi kapag binira na si Romualdez, pati yung isa pa dyan na pinsan, maladali din, di ba? Oh. Ngayon, gusto nilang palabasin na itong si Gutesa magsabi ng something, statement na wag, di ba? Si Romualdez, absuelto si Romualdez, hindi siya pwedeng pagtakpan natin to, parang ganun ang mangyayari dito. Laban kay dating Speaker Martin Romualdez at sinabing nag-deliver umano ito ng tinawag niyang mali-maletang pera o yung mali-maletang Kasi pag nagsalita si Romualdez, mga kababayan, finish na talaga. Finish na si BBM, mga kababayan. Kasi hindi rin naman siguro ito buang, no? Si Romualdez, hindi naman ito buang. Nasusuluhin niya yung pagkakakulong. Tapos yung isa dyan di ba, malaya. Yan sila natatakot. Kaya lahat ay gagawin nila, mga kababayan, para lang ma-stop yung kaso. Di ba? Diyan sa ombudsman, mga karabin natin. sura na para sa matataas na opisyal ng gobyerno. Pero ang naging Pero let's see, no, kung anong mangyayari dyan sa ombudsman. testimonya ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee noon ang naging una at huling paglabas nito sa publiko. Kaya Ang tagal ombudsman hindi umiikot sa iisa o iilan lang ang witnesses ng investigasyon ng maanumalyang flood control projects. May inihahanda pa raw sila o may inihanda na raw sila na 28 pa na testigo. Wow. Handa raw magbigay ng direkta at Sa material kailan na nakuha kaalaman tungkol dun sa mga naging transaksyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag ng Ombudsman, mga tao uniformado raw at aktibo sa serbisyo ang 28. Sa ngayon ay kinumpirma rin ng kampo naman ni dating Speaker Martin Romualdez na nakapaghain na sila ng supplemental affidavit. So, ibig bang sabihin, mga active yan, mga active yung mga kukunin ni Ombudsman Boying Rimulya. So, pag mga active yan, mga kababayan, alams na. Yeah? Alams na. Dito sa Office of the Ombudsman. Yan muna ang latest mula rito sa tanggapan ng Salamat, Ombudsman. TJ Balik sa inyo. Mendoza. Pero TJ, kung may testigo ang ombudsman ng mga bago, kasi doon sa bagong press con dyan, sinabi mga uniform na eh. Oo. Active ba? Active. Uniform personnel? Active yung mga testigo, ha? Ganon. Laban kay Speaker. Tama, di ba, TJ? Tama, no? Jen and Nelson, yun yung binigay nila sa ating pahayag na meron pang 28 na mga active 28. personnel, uniformed personnel, ang grabe handa nito. raw magbigay ng testigo at mag-corroborate sa mga ebidensya laban nga kay dating Speaker Corroborate. Martin Romualdez. Ibig sabihin, Ang scripted problema na naman dyan, ito. ang sabi naman ng abogado ni Speaker, meron din silang testigo, mga 20 rin yata eh. Na mga, 20 testigo naman. mga driver naman dati ni Saldico. So parang lumalabas DJ, no? Parang paramihan na testigo ito. Tama, no? Yung naging press conference na kanina, meron din silang binanggit yung kampo ni dating Speaker Romualdez na meron silang inihahanda na marami rin yung bilang ng mga testigo nila. Ganon din yung ombudsman na meron ding inihahanda naman. So ngayon ay magiging labanan na lang ito ng credibility at kung sino ba talaga yung ilalabas nilang mga testigo Grade para nga 14 tayo, mauna no? yung pinakahihintay. Kahit ilan pa yan, Brave 14 pa rin kami.
Ewan ko lang sa inyo mga kabayan, pero dito po sa ating munting channel mga kabayan, talagang marami pong naniniwala sa Brave 14, no? Paglaban natin yan mga kabayan. Hintay nga ng mga kababayan natin na inihahandang kaso laban dun sa itinuturo na mastermind nga nitong Manumalyang Flood Control Project. Kaya magiging problema dyan, kailan ipapile yung kaso, di ba? Pero maganda yan na talagang dumami ang testigo para lumabas na lahat ng totoo. Di ba? Hindi, baka kung dumami, baka lalong gumulon. Ay, tsaka ba't tatagal? Baka tumagal. Baka siguro dapat kasuhan na natin. Oo. Kailan daw baka kasuhan, TJ? Hinog na daw eh. Sa ngayon, Jen and Nelson, wala pang specific na timeline. Pero ito yun, bibigyan natin kayo ng gist, kapag pinayagan yung motion for extension nitong kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, ay mayroon pa tayo 1 month. Dahil pagkatanggap nila noon ay magre-reply ang konstitusyon, saka meron na siyang itapatan na for resolution. Pero kung hindi na papayagan ng ombudsman na mag-extend yung kampo nitong si dating Speaker Romualdez, ay mas mapapabilis yung pagsasagawa ng resolusyon. Sige, salamat na marami. TJ Mendoza, mula po sa TJ Mendoza. Ombudsman. Grabe talaga nangyayari sa atin yan. Manila, yung mga bagmen nila, no? Because to keep it in the family. Laki No? na So, natin to. ito mga sugapa na ito, yung nakikita natin ngayon, you should keep it in mind, habang ito yung nakikita natin na nagugulat tayo, meron pang ilalim na mas malaki. No? Kumbaga, cancer ito, yung tinitignan natin, ang nakita natin, yung kanyaring mole lang siya, isang lunan lang dito, Cancer pero pala. pucha, cancer na pala ito. No? So, yung expose na recent na naman, no, hindi pa yan yung flood control. Hindi pa. DPWH pa lang yan. Wala pa yung DOH, wala pa yung DepEd, wala pa yung DOJ, no? Wala pa yung dami niyan. Ang dami. Bawat Mapasingit Sa DOJ, hindi po may paliwanag ni Boying Rimulya saan napunta ang 1.5 confidential fund. billion pesos na confidential fund niya for 2025 alone. Correct. 1.5 billion for 2025 alone. Go ahead, ma'am. Balik tayo dito sa CSSP na isang ghost project portfolio budget na Grabe mga kabayan, no? Biruin nyo 1.5 billion mga kabayan versus 125 million na iniimbestigahan. Grabe itong pagkabulag ng mga hinayupak na mga politikong ito, no? Mga congressman. Kasi hindi nila nakikita yung dito sa malaki, parang ayaw nilang imbestigahan. Bakit? Bakit ayaw nilang imbestigahan yung 1.5? At saka yung yung kay Marcos na billion din, di ba? So meaning mga kabayan, halatang halata na talagang pinagkakaisahan nyo si BP Sara. Sinisingle out ninyo si BP Sara. But anyway, there is always a time for reckoning mga kabayan at aabangan namin yun. Na kayo naman ang gagapang. Oo. Gagapang ang mga ito pagdating ng panahon mga kabayan. Ang pinupuna ni Secretary Babe Singson at even ni Mayor Magalong, itong hakbang ni Boying Rimulya at ni Bongbong Marcos Jr. Na gawing state witness itong si Bunuan ng DPWH sapagkat siya ay hindi least guilty. Siya ang main player sa pagpapatupad ng sindikato na ito. Naalala mo ito, Ma'am Lorraine, na noong 2024, may pundo na pumasok na almost 200 billion pesos. At nang tinanong ni Bunuan, bakit kami nagkaroon ng 200 billion na ito? Ang sagot sa kanya, nila Cabral, ay, Sir, kay Romualdez po yan, kay Speaker, na nakaparking. Ito ang CSSP pala, ma'am. Ang CSSP ay mga nakaparada na pondo. Convergence to Augment Agency Program, kaya ang tawag nila
Convergence and Special Support Program. Naalala mo rin ba, Ma'am Lorraine, na mayroong pinapapasok si Romualdez at si Saldico na 25 or 24 billion pesos sa Department of Education. Ipaparking nila. Kinausap nila si Vice President Sara Duterte, pero kukunin nila ang 19 billion. Yun. Ito pala ang tawag ay CSSP. Mga kababayan, kinoconsolidate ito. Kaya ang tawag dyan ay Portfolio of Ghost Projects. At ngayon lang natin ito, ma'am, nakita sapagkat nakapokus tayo doon sa flood control scam. And you were right sa pagbanggit nito, Ma'am Lorraine. Ano pa ang nakatago doon sa DOH, doon sa Department of Agriculture, doon sa DENR, at iba pang mga sangay ng gobyerno na halos kung ang description mo, Ma'am Lorraine, sa medical perspective, cancer na ito na kumalat sa buong sistema ng gobyerno, at yan ay nangyari dahil ang tagapagpasimuno ng pagkalat ng kanser ng pagnanakaw na ito at sistematikong pangungurakot ay si Marcos Jr. At ang kanyang pinsan at ang mga pamilya nila, Ma'am Lorraine. Kasi alam mo, ito si Vince Dizon, for example, no, nung panahon ni PRRD, behave yan eh. Nagbe-behave siya. Oo, kumita siya. Malaki kinita ni Vince Dizon kasi siya yung sa COVID testing. Yung testing. Sa testing. Hindi ko alam kung sa vaccine siya. So, malaking kinita niya. Pero, nagbe-behave siya. Pero with a leader like that, talagang lahat sila walang renda, no? And, I'm really, honestly, I'm speechless at a lot of things that I'm seeing right now. And So, kumbaga mga kababayan, ang gustong sabihin sa atin dito ni Doc Lorraine, mga kababayan, nakadepende yun sa nila sa presidente natin, di ba? O kung nagbibehave ka noon kay former President Duterte, bakit ngayon pasaway ka? Ha? Bakit hindi ka makontrol ng presidente? Di ba? Wala kang takot sa presidente. Parang ganun po ang lumalabas dito. Yung mga agencies, yung mga ahensya ng gobyerno, walang takot sa presidente, kaya kaliwat kanan ang kanilang pagmungurakot. But then again, mga kababayan, sabihin na natin hindi direktang nagnanakaw si Marcos, di ba? Pero yung mga tauhan niya naman sa baba ay ubod ng mga swapang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. O, sinong sisisi natin? Si Marcos pa rin, mga kababayan. Siya ang naglagay niyan, di ba? At saka walang bobong Pilipino, walang tangang Pilipino na maniniwala na yung mga ginagawa dito sa baba ay hindi alam ng presidente. Ay yung mga pagnanakaw dito sa baba, walang share, kumbaga, ang presidente. Di ba? Papayag ka. Sinisira nila yung gobyerno mo, yung administrasyon mo, sinisira nila, tapos wala kang matatanggap man lang. Diba? Ay, katangahan na yan, mga kababayan. I'm afraid for our country, no? Kasi I saw the videos of the floods, no? Hindi pa bagyo yun, Hindi pa typhoon yun. Habagat lang yun. Monsoon rains pa lang yun. Diba? Nakakaawa. Sobrang nakakaawa, no? Yung matanda na yung bahay niya, gigising siya, lulusong siya sa baha habang umiinom ng kape niya. Diba? Tapos yung mga nahuhulog sa baha, yung mga nalulunod sa baha. And that's exactly what it means. And yet these people, tuloy ang pangungulimbat, no? Tapos may taga-kolekta pa sila ng mga pamilya nila. Diba? I mean, they don't care. They don't really care. And it doesn't, hindi naman papasok sa utak nila yung pag sinabi mo, tumigil naman kayo. No, that's why we have our laws, di ba? Our laws are the language that they understand, what these criminals understand. But they can bend the law. Pausahan mo yan. Diba? But what has happened to our country, di ba? Wala namang batas na. So who's going to stop these people, di ba? And exactly. And hindi naman bababayan si Marcos. Nakita naman natin, di ba? Hindi na. 2 years na lang.
I don't know, I don't, Ma'am, ang masaklap nito, ma'am, wala kang mapagsusumbungan. Correct. Wala na ang Senate Blue Ribbon Committee. Wala. Nakabaon na Supreme ito. Court. Wala na rin Wala ang rin. Supreme Court. Wala na rin po ang DOJ. At ang ombudsman na siyang Salala. tanod bayan supposedly against graft and corruption, against plunder, ay sila pa ang facilitator ng pangungurakot ngayon. Kasi nga, hinahanap sa kanila ngayon na saan na ang 420 million pesos na pera na sinasabing restitution money. Ano yung restitution money, Eric? Yung restitution money, Ma'am Noreen, imbento ito ni Boying Rimulya when he was the DOJ secretary. Bago ka pumasok sa Witness Protection Program, para ikaw ay mabigyan ng pabor. Yung magsasauli ka ng pera, mga kababayan. Kaso, yung restitution, no, yung pagsasauli ng pera. Kaso nga lang, ang nangyayari, mga kababayan, magnakaw ka ng bilyon, ang isasauli mo ay milyon, okay na. No? Magnakaw ka ng milyon, 1,000 lang ang ibigay mo, okay na. Para kumbaga porsyento lang yung restitute nila, mga kababayan. At makonsider, kailangan magbalik ka ng pera kung ikaw ay may kasong plunder. Pero, yan po ay sinita ni Senator Marcoleta. Sabi niya, there is no law proving na may valid basis yan unless it is ordered by the court. Because the restitution shall proceed only after the case has been decided in court and when the conviction requires that you have to give back to the state yung ninakaw mo. But, kasi ang nangyayari, mga kababayan, hindi before, no? Ay hindi after ng kaso. Ang ginawa ni Boying, before pa, pinarestitute na niya. Ibig sabihin, ang lumalabas dyan, mga kababayan, parang lagay, di ba? O maglagay ka muna sa akin. O magkano yung ninakaw mo? Billion. O sige, maglagay ka ng millions. Okay? Okay ka na. Parang ganun ang nangyayari dyan eh. But for an out-of-court decision, hindi korte nag-decide, at isang tao lang like DOJ Secretary, there is no legal basis para sa restitution na yan. Pera po yan, Ma'am Lorraine. For example, si Henry Alcantara, nagbalik siya ng 181 million pesos. Pero ang kanyang inamin na ninakaw niya, almost 500 million. Kita nyo na yan? Ganansya pa siya. Ganansya pa. Nagbalik siya, absuelto na, drop ang kaso, testigo pa siya. Magandang gawing negosyo yan ng mga buhaya, di ba? Oo, maraming mga buhaya ang kakagat dyan. I mean, ang gagawa ng kalokohan, kapag ganyan palagi ang ginagawa ni Boying, no? Eh, biruin mo, magre-restitute ka lang ng porsyento ng ninakaw mo eh. Kung makapagnakaw ka ng trilyon, tapos yung ipabalik sa iyo 1 billion lang, aba, meron ka pang, bilyonaryo ka. Si Opulencia nagbalik ng mga 45 million. All in all, Ma'am Lorraine, umabot ng mga kababayan, 420 million. Ang restitution money, which is number one questionable, walang clear legal basis by law at hindi inutos ng korte at ang SESTE hindi ibinalik sa National Treasury. At ang lumalabas na impormasyon, si Boying Rimulya lang nagkontrol nito. At ang hinahanap ngayon kung saan niya ito diniposito. Kasi yan ay dapat nasa Treasury Department. Tsaka ito, masingit ko lang, mga kababayan, kasi na tandaan ko lang, no? Kahapon ko pa sana i-share ito, mga kababayan. Kaso nga lang, maraming mga balita, no? Ang gusto ko pong i-share, mga karibyo natin, kasi wala na tayong naririnig patungkol po dun sa 69 billion ng PhilHealth. Kumusta na kaya yon? Naibalik na kaya sa PhilHealth yun? Kasi yung last na balita, parang hindi pa na ibabalik sa PhilHealth, no? Yung kinuha nilang 69 billion. So maraming mga issue, mga kababayan, na sana pagdating ng 2028, no? Pag iba na pong presidente, mapag-usapan pa rin. Kasi ngayon, hindi na napapag-usapan eh. Luging-lugi tayo. Yung mga Pilipino, yung mga naghuhulog sa PhilHealth, yung mga members ng PhilHealth, luging-lugi po kayo. No? Hindi na napapag-usapan eh. Kumusta na ba? O kasi napapag-usapan naman dito yung restitution, yung pagbabalik, di ba?
Oh, naibalik na ba ng gobyerno, ng administrasyon ni Marcos? Diba? Yung billions na kinuha nila, 69 billion. Correct me sa figure 69 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Diba? Grabe ang ano nito, administrasyon ito Puro pera talaga ang ano dito. Pera yung pag pinag-uusapan. Pilipinas, bagamat Kung dati sa panahon po ni former President Duterte, ang pinag-uusapan ay mga proyekto, finish accomplishment, di ba? Mga accomplishment, legacy project. Dito naman, pera. Pero hindi basta-basta pera. Nawawalang pera ng gobyerno, aray mo. reasonably pa ang legal basis nito. 420 million ito mga kababayan. Pero mas may malaki pang dapat pananagutan si Boying Rimulya mga kababayan na siyang ombudsman ni Marcos ngayon at kung makaasta ay Diyos-Diyosan, Correct. kung makaabuso ng poder parang Diyos. Mga kababayan, 1.5 billion pesos ang kanyang confidential fund, Ma'am Lorraine, Kita nyo na yan? sa loob lamang ng 2025. At hindi niya kinontest ang expose ni Congressman Igay Erese against him. When you talk about all this nakakahina, no? Huge Correct. sums of money. Kailangan, pag sinasabi yan, naaalala ninyo na pera natin yan. Diyan, Kasi biruin mo mga kababayan na yung dating pamilya, for example, yung dating ordinaryong Pilipino, no, na talagang nakakakain pa ng sapat, di ba? Dahil sa sobrang hirap ng buhay, no, syempre magbabudget yan, ibabudget na yung malilesen na yung budgeting, di ba? Tapos malalaman natin ganito lang pala nila ginagastos, ninanakaw yung pera ng bayan. Talagang nakakapanghina, mga kababayan. No? Pero huwag kayong mag-alala, isa lang ang paraan para mabago natin ang lahat ng ito. No? Sa 2028, mga kababayan, huwag na tayong magdalawang isip, no? Huwag nang patumpik-tumpik pa. Oo. Tara na tayo. Duterte pa rin. Ayan, Duterte pa rin. Ayan na. Ano ba? Ayan. Support BP Sara. Ayan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito? Just comment down below. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga mga karibin natin, finish na BBM. Nako, BP Sara, di na mapigilan. Panic mode na sila. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin to. Pasok pa. sabihin, malapit na matapos ito. No? So magkaisa tayo kasi wala na walang patutunguhan ng Pilipinas. Nakikita natin ngayon, quite literally, lubog ang Pilipinas. Tapos pasama ng pasama. Last year, hindi ganito kasama yung paglubog ng Pilipinas. So susunod? Ano na tayo? Lunod na tayo. Kung hindi natin mapababa peacefully yan drug addict at magnanakaw na yan, kasama ng mga kampon niya ng mga satanas. No? So, tama. Ma'am, pag-usapan natin ulit ang iba pang mga maiinit na balita sa pagbabalik ng ating episode muli sa Bigwas Tonight. Ayan, ma'am. Sa Ilocos, Norte, Sur. May nais po kami sa US, sa Canada, sa Middle East. Sa Canada daw. Okay. Everyone look here po. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Ito sa mga unang client namin sa Pilipinas. Parang Plastic alanganin na. talaga si Plastic. Brian, hindi naman tatanggap ng regalo. Tanggap, iniwanan po niya mga kareaksyon. Eto mga kabay na napapag-usapan ang kaplastikan. Teka lang, may nasave yata ako pero teka lang Kaya ano ko muna, hanapin ko muna. Saglit lang mga kabayan nandito lang yun. Kasi napapag-usapan natin yung kaplastikan. No? May nakita kasi ako tapos nasave kong video ni First Lady. Aba, talagang grabe Grabe po. Eto mga kabayan, saglit lang hanapin ko lang dito sa files natin. Ito ba yun?
Ito. Ay, grabe to. Teka lang ha. Palakihin natin to. Ayan o. Si First Lady yan mga kababayan o. Tingnan nyo ha kung anong mangyayari dyan. Yan o. Yan o. Binitawan na. Ulitin natin sa umpisa. Ayan o. Nabibigatan na eh. Walang humahawak eh. Ayan. Hawakan mo nga ang ayan na. Hinulog na. Diba? Tingnan niyo yan. Diba? Nangalay na daw siya eh. Ay grabe. So, eto ha. Eto mga kababayan. Kung dyan pa lang siya paghawak ng hinayupak na ano ba yan, cheque na yan. Hindi niya na magawa. Paano niya pa kayang magawang tulungan ang kanyang asawa na ibangon tayo sa kahirapan? Diba? No, wala silang malasakit sa taong bayan. Yun po ang sinisimbolo ng video na ito. Diba? Ulitin natin para makita nyo. Kasi nanggigigil ako eh. Yan o. Yan po yung kamay niya o. Diba? Ihuhulog yan kasi ayaw ang humawak eh. Boom. Diba? Napakawalang respeto naman ng babaeng ito. Akala niya talaga nila, tinawanan na lang siya eh. Tinawanan na lang, diba? Napangiti na lang ito eh. Nako, napaka-plastic mo talaga, First Lady. Napaka-plastic mo, diba? Ito na. No? Grabe. Yung, di ba nagtataka yung matanda kung bakit hindi niya dinalaw. Kasi na niya. Tuwang-tuwa pa naman na bibigyan siya ng regalo hindi dinalaw. Binalik eh. Plastic talaga, no? Plastic yan. Marcos administration is playing the distraction game. Diba? So, I would like to ask our countrymen to unplug. Once in a while, get out of the internet so that your mind is clear, di ba? Para pag bumalik kayo, makita ninyo na pinaglalaruan tayo ng gobyerno ito. A Marcos administration na ine-entertain tayo ng mga kung hindi nyo napansin, araw-araw meron silang drama, di ba? Tama. Araw-araw. So, dinidistract sila habang ninanakawan tayo. Kasi nga sinisimulan na nila yung nagpe-prepare for 2027, kailangan malaki yung makulimbat nila. Grabe, kasi papunta na ng elections. Nananakawin nila yung elections. Malaki nga yung pondo ng 2027, 7.02 or 2 trillion. Biruin mo yan. Saan nila ilalagay yan? Wala naman sila mga proyekto. Yan, kailangan muna nila nakawin yung pera natin. So, wag tayo magpa-distract. Wag naman tayong tanga na sinusundan pa natin yan na pinapasayaw tayo, sumasayaw naman tayo, di ba? Nagagalit tayo. Correct. Grabe si Lord Kapunan, grabe si ganyan, di ba? Hindi, ninanakawan na tayo. Even as we speak now, napakarami na nakakahina na yung nakakapanlumo na yung pagnanakaw na ginagawa sa Pilipino na hindi nakapatapatawad. At alam nila yon. Alam nila sinasadya na tayo ay ma-distract. Grabe. Dinidistract po talaga tayo mga ka-reaction habang ninanakawan tayo. Lang. Ito, basahin natin. Sandali lang. Naka-blush on ka ba, sir? Alright, reaction. TVPH nagbabalik ko reaction rate po plano. Mali 12. Basahin natin. Attorney Ligutan. Ito, basahin natin. Sandali lang. Naka-blush on ka ba, sir? Parang nakaliptint ka pa yata. Bahit yata eh. Yeah. Anyway, naano lang ako eh, na-bother. Kunwari, ang mga senador ay sumakay sa isang eroplano at yung eroplano ay bumagsak. Paano kung kalahati ng mga senador ang nawala? Tapos meron tayong impeachable officer na malinaw na guilty at gustong alisin ng taong bayan. Sir,
panalo na kaagad kami dito sa sinabi mo. Una, Correct. yung pinakadulo, gustong alisin ng taong bayan. Yung taong bayan ayaw alisin si Vice President Sara Duterte. Correct. Gusto nila si Sara Duterte ang maging Pangulo. Mag-survey ka, sir. At saka bakit ganito yung ng statement ng na prosecution, mga kabayan? 'Di ba? Bakit ganito? Ipagtanggol nyo sa doon kayo mag-usap, doon ka magsalita sa korte, sa impeachment court, 'di ba? Kaya nako. Klarong-klaro talaga ito, mga kabayan, na propaganda itong si mahilig sa propaganda. Kaya tingnan mo, mga karibyo natin, napapagalitan ng presiding officer. Ikaw mismo ang magtanong. Correct. Pangalawa, Baka nga pamilya mo eh. Alam mo, etong si Ligutan, mga kabayan, taga-Samar daw. Diba? O, taga-Samar, waray-waray. Alam mo ba, ang mga waray-waray, solid Duterte yan, mga kabayan. Oo, solid Duterte po ang mga waray, ang Samar, mga karbi natin. na malinaw na guilty, hindi nga kayo makapag-present ng matinong ebidensya, sir, eh. Di ba? Kaya nga, sir, appeal to the emotion ka na eh. Kaya nga sinasabi mo, magpi-people power pag hindi makonvict si Vice President Sara dahil wala naman talaga kayong ebidensya. At ito yung matindi, ha, sir, ito. Hindi mangyayari na isang eroplano lang ang sasakyan ng mga senador. Maniwala ka. Tig-iisa yan sila kasi marami sila. At kung sakay ang mga senador sa isang eroplano, maniwala ka, hindi rin ito babagsak. Puro ka kasi kalokohan. Kaya nga. Sayang ang bayo. Na ano ka na ba? Imbis kalipay, kasakit lalagad. Kasakit la. Wari-wari po yan si Ligutan, mga kabayan. Pero as I said earlier, mga karibin natin, mga waray, Samar, solid Duterte, mga karibin natin. No? Solid yan. Sayang ang bayot. Hoy, hindi ko sinasabing Kayo talaga eh. Guta man, di ba? Matatapang lang yung mga tubugbog, di ba, mga kalpinero? Pilito, hindi. Oo, tultahan na natin. Si Montuan, Kanyang naunang mga pagbaligtad o kung ano-ano pang tawag ni Orly Gutesa sa kanyang naunang mga sinumpaan. Ang sabi ng ombudsman, expected na yan eh. Expected na, pero meron pa kaming ibang testigo. Ba? Report mula kay TJ Mendoza. Pasok, TJ. TJ, pasok ka. Jen and Nelson, tinawag ni Classic Pressure ng Office of the Ombudsman ang recantation o yung pagbaliktad ng mga testigo sa mga high-profile cases. Pahayag yan ng Ombudsman kasunod ng mga ulat na nagrecant na rin sa kanyang pahayag ang dating security aide ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico na si Orly Gutesa. Si Gutesa ang isa sa mga unang testigo. Ang tanong, bakit ngayon lang? Sa tagal-tagal na ba nagtago si Gutesa? Bakit ngayon lang, mga kabayan? Bakit ko ngayon lang na sinabi ng presidente natutuluyan na yung former president, former speaker, di ba? Kasi ang lumalabas ngayon, mga kabayan, lumabas si Gutesa para ipagtanggol si Romualdez. Parang ganun po yung, hindi lang si Romualdez, di ba? Kasi kapag biniran na si Romualdez, pati yung isa pa dyan na pinsan, maladali din, di ba? Ngayon, gusto nilang palabasin na itong si Gutesa magsabi ng statement na wag, di ba? Si Romualdez, absuelto si Romualdez, hindi siya pwedeng pagtakpan natin to, parang ganun ang mangyayari nito. Laban kay dating Speaker Martin Romualdez at sinabing nag-deliver umano ito ng tinawag niyang mali-maletang pera o yung mali-maletang... Kasi pag nagsalita si Romualdez, mga kababayan, finish na talaga. Finish na si BBM, mga kababayan. Kasi hindi rin naman siguro ito buang, no? Si Romualdez, hindi naman ito buang. Nasusuluhin niya yung pagkakakulong. Tapos yung isa dyan di ba, malaya.
Oh, yan sila natatakot. Kaya lahat ay gagawin nila, mga kaubayan, para lang ma-stop yung kaso. Diba? Diyan sa ombudsman, mga karibin natin. Sura na para sa matataas na opisyal ng gobyerno. Pero ang naging Pero let's see, no, kung anong mangyayari dyan sa ombudsman. testimonya ni Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee noon, ang naging una at huling paglabas nito sa publiko. Kaya Ang nga, ombudsman hindi umiikot sa iisa o iilan lang ang witnesses ng investigasyon ng maanomaliang flood control projects. May inihahanda pa raw sila o may inihanda na raw sila na 28 pa na testigo. Wow. Handa raw magbigay ng direkta at Sa akin material na nakuha kaalaman tungkol dun sa mga naging transaksyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag ng ombudsman, mga tao uniformado raw at aktibo sa serbisyo ang 28. Sa ngayon ay kinumpirma rin ng kampo naman ni dating Speaker Martin Romualdez na nakapaghain na sila ng supplemental affidavit. So, ibig bang sabihin mga active yan, mga active yung mga kukunin ni Ombudsman Boying Rimulya. So, pag mga active yan, mga kabayan, alams na. Yeah? Alams na. Dito sa Office of the Ombudsman. Yan muna ang latest mula rito sa tanggapan ng salamat, Ombudsman. TJ Mendoza. Pero TJ, kung may testigo ang ombudsman ng mga bago, kasi doon sa bagong press con dyan, sinabi mga uniform na Active ba? Active. Uniform personnel? Active yung mga testigo, ha? Ganon. Laban kay Speaker. Tama, di ba, TJ? Tama, no? Jen and Nelson, yun yung binigay nila sa ating pahayag na meron pang 28 na mga active 28. personnel, uniform personnel, ang grabe handa nito. raw magbigay ng testigo at mag-corroborate sa mga ebidensya laban nga kay dating Speaker Corroborate. Martin Romualdez. Ibig sabihin, Ang scripted problema na naman dyan, ito. ang sabi naman ng abogado ni Speaker, meron din silang testigo, mga 20 rin yata eh. Na mga, 20 testigo naman. mga driver naman dati ni Saldico. So parang lumalabas DJ, no? Parang paramihan na testigo ito. Tama, no? Yung naging press conference na kanina, meron din silang binanggit yung kampo ni dating Speaker Romualdez na meron silang inihahanda na marami rin yung bilang ng mga testigo nila. Ganon din yung ombudsman na meron ding inihahanda naman. So ngayon ay magiging labanan na lang ito ng credibility at kung sino ba talaga yung ilalabas nilang mga testigo Grade para nga 14 tayo, mauna no? yung pinakahihintay. Kahit ilan pa yan, Brave 14 pa rin kami. Ewan ko lang sa inyo mga kabayan, pero dito po sa ating munting channel mga kabayan, talagang marami pong naniniwala sa Brave 14, no? Paglaban natin yan mga kabayan. Hintay nga ng mga kababayan natin na inihahandang kaso laban dun sa itinuturo na mastermind nga nitong Maanomaliang Flood Control Project. Kaya magiging problema dyan, kailan ipapail yung kaso, di ba? Pero maganda yan na talagang dumami ang testigo para lumabas na lahat ng totoo. Di ba? Hindi, baka kung dumami, baka lalong gumulo. Di Ay, ba? tsaka ba't tatagal? Baka tumagal. Baka siguro dapat kasuhan na natin. Oo. Kailan daw ba kakasuhan, TJ? Hinog na daw eh. So ngayon, Jen and Nelson, wala pang specific na timeline. Pero ito yun, bibigyan natin kayo ng gist, kapag pinayagan yung motion for extension nitong kampo ni dating Speaker Martin Romualdez, ay mayroon pa tayo 1 month dahil pagkatanggap nila noon ay magre-reply ang prosecution, saka meron na siyang itapatan na for resolution. Pero kung hindi na papayagan ng ombudsman na mag-extend yung kampo nitong dating Speaker Romualdez, ay mas mapapabilis yung pagsasagawa nga ng resolusyon. Sige, salamat na marami. TJ Mendoza, mula salamat, po sa TJ Mendoza. Ombudsman. Grabe talaga nangyayari sa atin yan. Nila, yung mga bagmen nila, no? Because to keep it in the family. Laki No? na So, ito. ito mga sugapa na ito, yung nakikita natin ngayon, you should keep it in mind, habang ito yung nakikita natin na nagugulat tayo, meron pang ilalim na mas malaki. No? Kumbaga,
cancer ito, yung tinitignan natin, ang nakita natin, yung kanyaring mole lang siya, isang lunan lang dito, Cancer pero pala. pucha, cancer na pala ito, no? So, yung expose na recent na naman, no, hindi pa yan yung flood control. Hindi pa. DPWH pa lang yan. Wala pa yung DOH, wala pa yung DepEd, wala pa yung DOJ, no? Wala pa yung Correct. dami niyan. Ang dami. Oh, Bawat mapasingit ha. Sa DOJ, hindi po may paliwanag ni Boying Rimulya sa napunta ang 1.5 confidential fund. billion pesos na confidential fund niya for 2025 alone. Correct. 1.5 billion Billion. for 2025 alone. Go ahead, ma'am. Go Balik ahead. tayo dito sa CSSP na isang ghost project portfolio budget na Grabe mga kababayan, no? Biruin nyo 1.5 billion mga kababayan versus 125 million na iniimbestigahan. Grabe itong pagkabulag ng mga hinayupak na mga politikong ito, no? Mga congressman. Kasi hindi nila nakikita yung dito sa malaki, parang ayaw nilang imbestigahan. Bakit? Bakit ayaw nilang imbestigahan yung 1.5? At saka yung yung kay Marcos na billion din, di ba? So meaning mga kababayan, halatang halata na talagang pinagkakaisahan nyo si BP Sara. Ha? Sinisingle out ninyo si BP Sara. But anyway, there is always a time for reckoning mga kababayan at aabangan namin yun. Ha? Na kayo naman ang gagapang. Oo. Gagapang ang mga ito pagdating ng panahon mga kababayan. ang pinupuna ni Secretary Babe Singson at even ni Mayor Magalong itong hakbang ni Boying Rimulya at ni Bongbong Marcos Jr. na gawing state witness itong si Bunuan ng DPWH sapagkat siya ay hindi least guilty. Siya ang main player sa pagpapatupad ng sindikato na ito. Naalala mo ito, Ma'am Lorraine, na noong 2024, may pundo na pumasok na almost 200 billion pesos. At nang tinanong ni Bunuan, bakit kami nagkaroon ng 200 billion na ito? Ang sagot sa kanya, nila Cabral, ay, Sir, kay Romualdez po yan, kay Speaker, na nakaparking. Ito ang CSSP pala, ma'am. Ang CSSP ay mga nakaparada na pondo. Convergence to Augment Agency Program, kaya ang tawag nila, Convergence and Special Support Program. Naalala mo rin ba, Ma'am Lorraine, na mayroong pinapapasok si Romualdez at si Saldico na 25 or 24 billion pesos sa Department of Education. Ipaparking nila. Kinausap nila si Vice President Sara Duterte, pero kukunin nila ang 19 billion. Yun. Ito pala ang tawag ay CSSP. Mga kababayan, kinoconsolidate ito. Kaya ang tawag dyan ay Portfolio of Ghost Projects. At ngayon lang natin ito, ma'am, nakita sapagkat nakapokus tayo doon sa flood control scam. And you were right sa pagbanggit nito, Ma'am Lorraine. Ano pa ang nakatago doon sa DOH, doon sa Department of Agriculture, doon sa DENR, at iba pang mga sangay ng gobyerno na halos kung ang description mo, Ma'am Lorraine, sa medical perspective, cancer na ito na kumalat sa buong sistema ng gobyerno, at yan ay nangyari dahil ang tagapagpasimuno ng pagkalat ng kanser ng pagnanakaw na ito at sistematikong pangungurakot ay si Marcos Jr. At ang kanyang pinsan at ang mga pamilya nila, Ma'am Lorraine. Kasi alam mo, ito si Vince Dizon, for example, no, nung panahon ni PRRD, behave yan eh. Nagbe-behave siya. Oo, kumita siya. Malaki kinita ni Vince Dizon kasi siya yung sa yung sa COVID testing. Yung testing. Sa testing. Hindi ko alam kung sa vaccine siya. So, malaking kinita niya. Pero, nagbe-behave siya. Pero with a leader like that, talagang lahat sila
walang renda, no? And I'm really honestly I'm Disappointed. speechless at a lot of things that I'm seeing right now, and So, kumbaga mga kababayan, ang gustong sabihin sa atin dito ni Doc Lorraine, mga kababayan, nakadepende yun sa nila sa presidente natin, di ba? O kung nagbibehave ka noon kay former President Duterte, bakit ngayon pasaway ka? Ha? Bakit hindi ka makontrol ng presidente? Di ba? Wala kang takot sa presidente. Parang ganun po ang lumalabas dito. Yung mga agencies, yung mga ahensya ng gobyerno, walang takot sa presidente, kaya kaliwat kanan ang kanilang pagngungurakot. But then again, mga kababayan, sabihin na natin hindi direktang nagnanakaw si Marcos, di ba? Pero yung mga tauhan niya naman sa baba ay ubod ng mga swapang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. O, sinong sisisi natin? Si Marcos pa rin, mga kababayan. Siya ang naglagay niyan, di ba? At saka walang bobong Pilipino, walang tangang Pilipino na maniniwala na yung mga ginagawa dito sa baba ay hindi alam ng presidente. Ay yung mga pagnanakaw dito sa baba, walang share, kumbaga, ang presidente. Di ba? Papayag ka? Sinisira nila yung gobyerno mo, yung administrasyon mo, sinisira nila, tapos wala kang matatanggap man lang. Di ba? Ay, katangahan na yan, mga kababayan. I'm afraid for our country, no? Kasi I saw the videos of the floods, no? Hindi pa bagyo yun, hindi pa Hindi typhoon pa, habagat lang yun. monsoon rains pa lang yun. Diba? Nakakaawa. Sobrang nakakaawa, no? Yung matanda na yung bahay niya, gigising siya, lulusong siya sa baha habang umiinom ng kape niya. Diba? Tapos yung mga nahuhulog sa baha, yung mga nalulunod sa baha. And that's exactly what it means. And yet these people, tuloy ang pangungulimbat, no? Correct. Tapos may taga-kolekta pa sila ng mga pamilya nila, 'di ba? Yeah. They don't care. They don't really care, and it doesn't, hindi naman papasok sa utak nila yung pag sinabi mo, tumigil naman kayo. No, that's why we have our laws, di ba? Our laws are the language that they understand, what these criminals understand. But they can bend the law. Paipansahan mo yan, Diba? but what has happened to our country, di ba? Wala namang batas na. So who's going to stop these people, di ba? And Exactly. and hindi naman bababayan si Marcos. Nakita naman natin, di ba? Hindi na. Na 2 years na lang. I don't know, Ma'am, ang masaklap nito, ma'am, wala kang mapagsusumbungan. Correct. Wala na ang Senate Blue Ribbon Committee. Wala. Nakabaon na Supreme ito. Court. Wala na rin Wala ang rin. Supreme Court. Wala na rin po ang DOJ. At ang ombudsman na siyang Salala. tanod bayan supposedly against graft and corruption, against plunder, ay sila pa ang facilitator ng pangungurakot ngayon. Kasi nga, hinahanap sa kanila ngayon na saan na ang 420 million pesos na pera na sinasabing restitution money. Ano yung restitution money, Eric? Yung restitution money, Ma'am Noreen, imbento ito ni Boying Rimulya when he was the DOJ secretary. Bago ka pumasok sa Witness Protection Program, para ikaw ay mabigyan ng pabor. Yung magsasauli ka ng pera, mga kababayan. Kaso, yung restitution, no, yung pagsasauli ng pera. Kaso nga lang, ang nangyayari, mga kababayan, magnakaw ka ng bilyon, ang isasauli mo ay milyon, okay na. No? Magnakaw ka ng milyon, 1,000 lang ang ibigay mo, okay na. Para kumbaga porsyento lang yung restitute nila, mga kababayan. At makonsider, kailangan magbalik ka ng pera kung ikaw ay may kasong plunder. Pero, yan po ay sinita ni Senator Marcoleta. Sabi niya, there is no law proving na may valid basis yan unless it is ordered by the court. Because the restitution shall proceed only after the case has been decided in court and when the conviction requires that you have to give back to the state
yung ninakaw mo. Correct. Kasi ang nangyayari mga kabayan, hindi before, no? Ay hindi after ng kaso. Ang ginawa ni Boying, before pa, pinarestitute na niya. Ibig sabihin, ang lumalabas dyan mga kabayan, parang lagay, di ba? O maglagay ka muna sa akin. O magkano yung ninakaw mo? Billion. O sige, maglagay ka ng millions. Okay? Okay ka na. Parang ganun ang nangyayari dyan eh. But for an out-of-court decision, hindi korte nag-decide, at isang tao lang like DOJ Secretary, there is no legal basis para sa restitution na yan. Pera po yan, Ma'am Lorraine. For example, si Henry Alcantara, nagbalik siya ng 181 million pesos. Pero ang kanyang inamin na ninakaw niya, almost 500 million. Kita nyo na yan? Ganansya pa siya. Ganansya pa. Nagbalik siya, absuelto na, drop ang kaso, testigo pa siya. Magandang gawing negosyo yan ng mga buhaya, di ba? Oo, maraming mga buhaya ang kakagat dyan. I mean, ang gagawa ng kalokohan kapag ganyan palagi ang ginagawa ni Boying, no? Eh, biruin mo, magre-restitute ka lang ng porsyento ng ninakaw mo eh. Kung makapagnakaw ka ng trilyon, tapos yung ipabalik sa iyo 1 billion lang, aba, meron ka pang bilyonaryo ka. Si Opulencia nagbalik ng mga 45 million. All in all, Ma'am Lorraine, umabot ng mga kababayan, 420 million. Ang restitution money, which is number one questionable, walang clear legal basis by law at hindi inutos ng korte at ang SESTE hindi ibinalik sa National Treasury. At ang lumalabas na impormasyon, si Boying Rimulya lang nagkontrol nito. At ang hinahanap ngayon kung saan niya ito diniposito. Kasi yan ay dapat na sa Treasury Department. Tsaka ito, masingit ko lang mga kabay kasi na tandaan ko lang, no? Kahapon ko pa sana i-share ito mga kababayan. Kaso nga lang, maraming mga balita, no? Ang gusto ko pong i-share mga karibyo natin kasi wala na tayong naririnig patungkol po dun sa 69 billion ng PhilHealth. Kumusta na kaya yon? Naibalik na kaya sa PhilHealth yun? Kasi yung last na balita, parang hindi pa na ibabalik sa PhilHealth, no? Yung kinuha nilang 69 billion. So maraming mga issue mga kababayan na sana pagdating ng 2028, no? Pag iba na pong presidente, mapag-usapan pa rin. Kasi ngayon, hindi na napapag-usapan eh. Luging-lugi tayo. Yung mga Pilipino, yung mga naghuhulog sa PhilHealth, yung mga members ng PhilHealth, luging-lugi po kayo. No? Hindi na napapag-usapan eh. Kumusta na ba? O kasi napapag-usapan naman dito yung restitution, yung pagbabalik, di ba? Naibalik na ba ng gobyerno, ng administrasyon ni Marcos? Di ba? Yung billions na kinuha nila, 69 billion, correct me sa figure 69 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Diba? Grabe ang nito, administrasyon ito Puro pera talaga ang dito, pera yung pag pinag-uusapan. Pilipinas, bagamat kung dati sa panahon po ni former President Duterte, pinag-uusapan ay mga proyekto, finish accomplishment, di ba? Mga accomplishment, legacy project. Dito naman, pera. Pero hindi basta-basta pera. Nawawalang pera ng gobyerno, aray mo. Reasonably pa ang legal basis nito. 420 million ito mga kababayan. Pero mas may malaki pang dapat pananagutan si Boying Rimulya mga kababayan na siyang ombudsman ni Marcos ngayon at kung makaasta ay Diyos-Diyosan, kung makaabuso ng poder parang Diyos. Mga kababayan, 1.5 billion pesos ang kanyang confidential fund, Ma'am Lorraine, sa loob lamang ng 2025. At hindi niya kinontest ang expose ni Congressman Igay Erese against him. When you talk about all this nakakahina, no? Huge sums of money. Kailangan, pag sinasabi yan, naaalala ninyo na pera natin yan. Diyan. Kasi, biruin mo mga kabana, yung dating pamilya, for example, yung dating ordinaryong Pilipino, no? Na talagang nakakakain pa ng sapat, di ba? Dahil sa sobrang hirap ng buhay, no? Siyempre, magbabudget yan. Ibabudget na yung malilesen na yung
budgeting, di ba? Tapos malalaman natin ganito lang pala nila ginagastos, ninanakaw yung pera ng bayan. Talagang nakakapanghina, mga kababayan. No? Pero huwag kayong mag-alala, isa lang ang paraan para mabago natin ang lahat ng ito. No? Sa 2028, mga kababayan, huwag na tayong magdalawang isip. No? Huwag nang patumpik-tumpik pa. Oo. Tara na tayo. Duterte pa rin. Ayan, Duterte pa rin. Ayan na. Ano ba? Ayan. Support BP Sara. Ayan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po dito? Just comment down below. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga mga karibin natin, finish na BBM. Nako, BP Sara, di na mapigilan. Panic mode na sila. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan. At eto na nga, simulan na po natin to. Pasok. Sabihin, malapit na matapos ito. No? So magkaisa tayo kasi wala na walang patutunguhan ng Pilipinas. Nakikita natin ngayon, quite literally, lubog ang Pilipinas. Tapos pasama ng pasama. Last year, hindi ganito kasama yung paglubog ng Pilipinas. So susunod? Ano na tayo? Lunod na tayo. Kung hindi natin mapababa peacefully yan drug addict at magnanakaw na yan, kasama ng mga kampon niya ng mga satanas. No? So, tama. Ma'am, pag-usapan natin ulit ang iba pang mga maiinit na balita sa pagbabalik ng ating episode muli sa Bigwas Tonight. Ayan, ma'am. Tulong sa Ilocos, Nortes, may nais po kami sa US, sa Canada, sa Middle East. Sa Canada daw. Okay. Everyone look here po. Okay, 1, 2, 3. Thank you. Ito sa mga unang client namin sa Pilipinas. Parang Plastic talaga si Brian, hindi naman tatanggap ng regalo. Tanggap, iniwanan po niya mga kareaksyon. Eto mga kababayan na napapag-usapan ang kaplastikan. Teka lang, may nasave yata ako pero teka lang Kaya ko muna, hanapin ko muna. Saglit lang mga kababayan nandito lang yun. Kasi napapag-usapan natin yung kaplastikan. No? May nakita kasi ako tapos nasave kong video ni First Lady. Talagang grabe Grabe po. Eto mga kababayan, saglit lang hanapin ko lang dito sa files natin. Ito ba yun? Ito. Ay, grabe to. Teka lang palakihin natin to. Ayan Si First Lady yan mga kababayan Tingnan nyo kung anong mangyayari dyan. Yan binitawan na. Ulitin natin sa umpisa. Ayan nabibigatan na Walang humahawak Ayan. Hawakan mo ang ayan na. Hinulog na. Diba? Tingnan niyo yan. Diba? Nangalay na daw siya ay, grabe. So, eto Eto mga kababayan, kung dyan pa lang sa paghawak ng hinayupak na cheque na yan, hindi niya na magawa. Paano niya pa kayang magawang tulungan ang kanyang asawa na ibangon tayo sa kahirapan? Diba? No, wala silang malasakit sa taong bayan. Yun po ang sinisimbolo ng video na ito. Diba? Ulitin natin para makita nyo. Kasi nanggigigil ako Yan yan po yung kamay niya diba? Ihuhulog yan kasi ayaw ang humawak Boom. Diba? Napakawalang respeto naman ng babaeng ito. Akala niya talaga nila tinawanan na lang siya Tinawanan na lang, diba?
Napangiti na lang ito eh. Nako, napaka-plastic mo talaga, First Lady. Napaka-plastic mo, di ba? Ito na. Ano, Grabe. yung, di ba nagtataka yung matanda kung bakit hindi niya dinalaw. Tingnan niyo. Tuwang-tuwa pa naman na bibigyan siya ng regalo hindi dinalaw. Ibalik eh, binalik eh. Plastic talaga, no? Plastic yan. Marcos administration is playing is the distraction game. Diba? So, I would like to ask our countrymen to unplug. Once in a while, get out of the internet so that your mind is clear. Diba? Para pag bumalik kayo, makita ninyo na pinaglalaruan tayo ng gobyerno ito. A Marcos administration na ine-entertain tayo ng mga kung hindi nyo napansin, araw-araw meron silang drama, di ba? Tama. Araw-araw. So, dinidistract sila habang ninanakawan tayo. Kasi nga sinisimulan na nila yung nagpe-prepare for 2027, kailangan malaki yung makulimbat nila. Grabe, Kasi papunta na ng elections. Nananakawin nila yung elections. Malaki nga yung pondo ng 2027, 7.02 or 2 trillion. Biruin mo yan. Saan nila ilalagay yan? Wala naman sila mga proyekto. Yan, kailangan muna nila nakawin yung pera natin. So, wag tayo magpa-distract. Wag naman tayong tanga na sinusundan pa natin yan, na pinapasayaw tayo, sumasayaw naman tayo, di ba? Nagagalit tayo. Correct. Grabe si Lord Kapunan, grabe si ganyan, di ba? Hindi, ninanakawan na tayo. Even as we speak now, napakarami na nakakahina na yung nakakapanlumo na yung pagnanakaw na ginagawa sa Pilipino na hindi nakapatapatawad. At alam nila yon. Alam nila Sinasadya na tayo ay madistract. Grabe. Dinidistract po talaga tayo mga ka-reaction habang ninanakawan tayo. Lang. Ito, basahin natin. Sandali lang. Naka-blush on ka ba, sir? Alright, reaction TVPH nagbabalik ko reaction rate po plano na mali 12. Basahin natin. Attorney Ligutan. Ito, basahin natin. Sandali lang. Naka-blush on ka ba, sir? Parang nakaliptint ka pa yata. Bahit yata eh. Yeah. Anyway, naano lang ako na-bother. Kunwari, ang mga senador ay sumakay sa isang eroplano at yung eroplano ay bumagsak. Paano kung kalahati ng mga senador ang nawala? Tapos meron tayong impeachable officer na malinaw na guilty at gustong alisin ng taong bayan. Sir, panalo na kaagad kami dito sa sinabi mo. Una, correct. yung pinakadulo, gustong alisin ng taong bayan. Yung taong bayan ayaw alisin si Vice President Sara Duterte. Correct. Gusto nila si Sara Duterte ang maging Pangulo. Mag-survey ka, sir. At saka bakit ganito?